Nagtipon-tipon ang pamilya ngang asawa ko sa ikatlong pagkakataon, at muli, nakalimutan nilang imbitahan ako. Hindi ako gumawa ng eskandalo. Sa halip, pinakinggan ko ang aking nanay. Ginawa ang ilang bagay, at dumiretso sa bahay para makatulog ng maayos. Bago mahating gabi, nakatanggap ako 40 missed calls mula sa pamilya asawa ko. Natataranta na sila. Nang gabing iyon, habang ipinapasok ko ang susi sa pinto, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa puso ko. Tila may malamig na yelong gumapang sa aking mga daliri, na parabang nakahawak ako ng yelo ng hindi handa. Bumukas ang pinto. Ngunit hindi ako sinalubong ng nga nakasanayang ingay. Walang tunong telebisyon. Walang boses ng biyenan ko na tinatawag ang kasambahay. Ni ang boses ng asawa kong si Jason na madalas ay malakas at masayang tumatawa. Tanging isang malalim na katahimikan ang bumalot sa paligid kung saan malinaw kong naririnig ang sarili kong paktibok ng puso. Nanigas ako sa may pintuan ng ilang segundo. Hindi ko maintindihan kung bakit may isang napakalinaw na ideya ang pumasok sa isip ko. Pumasok ako sa loop, ipinatong ang bag ko sa estante, at nagsalita, sinusubukang panatilihing normal ang boses ko. Mama, nandito na po ako. Walang sumagot. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa sala at dahan-dahang nawala, na nag-iwan ngang kakaibang pakiramdam ng kawalan. Hinubad ko ang aking sapatos at naglakat ng nakayapak sa malamig na tiles ng sahig. Ang lamig na iyon ay umakyat mula sa aking nga paa hanggang sa aking dibdib, na nagpanginig sa akin ng wala sa oras. Nilinang ko ang buong bahay, mula sa sala hanggang sa kusina at hapagkainan. Napakalinis ng lamesa, walang lalagyan ng prutas, walang mangkok ng sinigang, walang kahit anong bakas ng bagong kainan. Binuksan ko ang refrigerator. Sa loob, mayroon lamang isang karton ng panis na gatas at ilang lantang kamatis. Nanatili akong nakatayo roon ng ilang sandali, nakahawak pa rin sa pinto ng ref. Nililiwanagan ng mapusyaw na dilaw na ilaw ang mukha ko, at saka ko napansin ang isang maliit na sticky note na nakadikit sa labas. Kumain sa labas ang pamilya. Huwag mo na kaming hintayin. Pamilyar ang sulat kamay ng biyenan kong si Mama Pilar. Maletrang nakahiling na tila isinulat ng nagmamadali, na parang ginawa lang para may masabi. Matagal kong tinitigan ang note, at nagsimulang manginig ang aking makamay. Kahit pilitin kong hindi pansinin, ito na ang ikatlong beses. Noong una, inalo ko ang sarili ko na baka nakataon lang. Sa pangalawang beses, napakamot sa batok si Jason at ngumiti ng may halong kaba. Baka inisip ni Mama na gagabihin ka sa trabaho. Pero sa ikatlong beses, wala nang palusot. Hindi ito pakalimot. Sadyang ayaw nila akong isama. Isinara ko ang ref at nagluto na lang ng pancit canton. Ang gumuusok na init nito ay nagpalabo sa salamin ko, sumabay sa pakiramdam mang pamumuong luha sa aking gamata. Nang sandaling iyon, tumunok ang telepono. Si Sofia, ang matalik kong kaibigan. Pakasagot ko pa lang, isang nagagalit na boses agad ang narinig ko sa kabilang linya. Alam mo ba kung nasaan ako ngayon? Sa isang sikat na ihawan. At hulaan mo kung sino ang manakikita ko. Natahimik ako. Si Sofia, nang hindi hinihintay ang sagot ko, ay nagpatuloy ng may inis. Buong pamilya ng asawa mo, kumpleto sila rito. Pinagsisilbihan pa ngang biyenan mo ngang pagkain ang apo niya. Lahat sila nagtatawanan at nakwekwentuhan. Kinuha ko ang tinidor. Sumubo ang kaunting pancit canton. Pero wala akong nalasahan. Oh, sagot ko sa napakahinang boses. Kumain sila sa labas, at hindi kanila inimbita. Pangilang beses na ba to? Hindi ako sumagot. Napabuntong hininga ng malalim si Sofia. Sinasadya nila yan, Zinzer. Nilasadya nila. Nila yan. Nila yan. Napabuntong hininga ng malalim si Sofia. Etyang at tahimik, na parang walang pakialam. Tumingala ako sa litrato naming kasal, na nakasabit sa dingding. Sa litrato, nakayakap sa akin si Jason at masayang-masaya. Napakatotoong ngiti niya nun kaya naniwala akong tama ang lalaking pinili ko. Naalala ko pa noong nililigawan niya ako. Naghihintay siya ng ilang oras sa labas ng boarding house ko kahit umulan. Nanginginig ang nakamay sa lamig, pero hindi nawawala ang ngiti. Ngayon, kahit isang text man lang para magpasabi, wala. Binaba ko ang telepono, pumunta sa banyo, at matagal na tumayo sa ilalim ng shower. Bumuhos ang mainit na tubig, pero hindi nito nakawang paway ng lamak sa aking kaluluwa. Paglabas ko, halos alas 11 ng gabi. Wala pa rin si Jason.
Nakaupo ako sa kama habang naktutuyong buhok. Nang bigla akong matihilan. Sa aking tokador, ang mga makeup ko ay nayurong sa hilid at pinalitan ng mga bago at hindi pamilyar na bote. Kinuha ko ang isa sa kanila. May nakadikit na maliit na note. Mamahaling makeup para kay mama. Sulat kamay itong hipak kong si Bea. Napangiti ako ng tipid, pero walang tuno. Si Bea, na tuwing pupunta sa bahay namin ay umartang parang sa kanya ang lugar. Nung nakaraan, kinuha niya ang paborito kong lipstick. Bago iyon, kinuha rin niya ang bagong bili kong pajama at sinabing, mas babagay ito sa akin. At ang palaging sagot ni Jason, kapatid ko yan, pagpasensyahan mo na. Eksaktong hating gabi nang bumukas ang pintong kwarto. Pumasok si Jason. Sinusubukang maglakat ng tahimik para hindi ako magising. Pero nang makita niya akong nakaupo, napahinto siya. Gising ka pa. Lumapit siya para halikan ako, pero iniwas ko ang mukha ko. Anong palusot ngayon? Nagtaka siya. Ano? Overtime? Biglang meeting? O ngayon hindi mo na kailangang mag-imbento ng dahilan? Bumuntong hininga siya habang nahuhubad ng necktie. Family dinner lang yon. Nakalimutan ka nilang tawagan. Tinitigan ko siya sa mga mata. 3 beses nilang nakalimutan? Hindi siya nakakibo at tinalikuran ako. Itinapon ang nga damit sa hamper. Huwag mo nang palakihin ang maliit na bagay. Paulit-ulit na lang ang linyang yan. Huwag mo nang palakihin ang maliit na bagay. Sa tuwing nasasaktan, ako, nagagalit, o nalulungkot, doon palagi nauwi ang usapan. Nahiga siya. At sa loop 5 minuto ay nakatulog na agad. Pero ako, hindi. Sa buong gabi, ang liwanag mula sa bintana ay unti-unting nagbago mula itim, naging abo, at naging puti. Sa pagkakataong ito, ayoko nang magtiis. Kinaumagahan, pumunta ako sa bahay ng nanay ko. Pinagtimpla ako ni Nanay Belen mainit na salabat. Sakto ang timpla ng tubig, hindi sobrang init at hindi malamig. Eksakto kung paano namuhay ang nanay ko, laging nasa tamang sukat, laging alam ang limitasyon. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang lihim na payo ni nanay. Matapos makinig, isang tanong lang ang ibinigay ng nanay ko. Anong balak mo ngayon? Yumuko ako. Hindi ko po alam. Kung gagawa ako ng eksena, sasabihin nilang nag-iinarte lang ako. Tiningnan ako ng nanay ko at gumiti. Kakaiba ang ngiting iyon. Bakit po kayo natatawa? Natatawa ako kasi sa wakas. Natuto na ring mag-isip ang anak ko. Tumayo ang nanay ko at kinuha ang isang lumang lata ng biskwit. Sa loob nito ay may madokumento, papeles, at isang makapal na notebook. Binuksan ito ang nanay ko. Sa bawat pahina at bawat linya, may nakasulat tungkol sa maginagawa ng pamilyang asawa ko. Nanlamig ako. Nay, isinusulat niyo po lahat na ka. Hindi para magtanim na galit. Mabagal na sabi nanay ko. Kundi para maghintay. Maghintay ngang ano? Tumingin ang nanay ko ng seryoso. Maghintay hanggang sa maging kalmado ka na. Kung kailan hindi ka na nila kayang saktan. Lumunok ako. Kaya, ano po ang dapat kong gawin? Nagtaas ng isang daliri ang nanay ko. Una, huwag kang gagawang eskandalo. Pangalawa, isulat mo ang lahat. Pangatlo, huminto siya ng saglit bago magsalita ng napakahina. Unti-unti mong dalhin dito ang nga mahahalaga mong gamit. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ko. Nay, sinasabi niyo po bang maghanda na ako sa pakikipaghiwalay? Umiling ang nanay ko. Hindi naman sa ganun. Pero kailangan mong magkaroon ng sarili mong takasan o backup plan. Matagal akong natahimik. Sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan ko ang isang bagay ng malinaw. Hindi na ako ang babaeng marunong lang magtiis. Sa pag-uwi ko sa bahay ng asawa ko, may dala na akong bagong notebook at voice recorder sa loob ng bag ko. Pagkabukas ng pinto, narinig ko ang nakakairitang tawa ng hipak kong si Bea. Huminga ako ng malalim at nagpakawala ng tipit na ngiti. Mula sa araw na ito, hindi na ako ang dating ako. Isang bagong kabanata ang nagsimula. Tandang-tanda ko pa ang hapong iyon nang sumara ang pinto pakalis ni Bea, at muling bumalot ang katahimikan sa bahay. Pero ang katahimikang ito ay hindi na nakdulot ng lamig na naranasan ko nun. Sa halip, naging isa itong kinakailangang pahinga para mayos ko ang aking isipan, na parang naglilinis ka ang kwartong matagal nang hindi nabubuksan. Lilipat ang alikabo kahit saan, pero kung magtitiyaga ka, makikita mo rin ang liwanag. Nakaupo pa rin si Jason sa sofa, hawak ang telepono. Nakatingin lang siya sa screen na para bang mas mahalaga pa ang mundong nasa loob nito kaysa sa anumang nangyayari sa bahay. Kung nangyari ito noon,
Malamang lumapit na ako sa kanya. Tatanungin ko siya nang malumanay kung gusto niyang kumain. At pupunta sa kusina para magluto ang simpleng ulam. Sinusubukang isalba ang tinatawag nilang pamilya para hindi tuluyang masira. Pero ngayon, hindi ko ginawa yon. Dumaan lang ako sa harapan niya nang hindi nagsasalita. Tulad din ng ginawa niyang pagbabalewala sa mga nararamdaman ko sa nakalipas na 3 taon. Sa isang iglap, nakita ko siyang nag-angat ng tingin at sinundan ako ng tingin. Pero saglit lang. Walang pagpigil. Walang tanong. Walang pakialam kung masaya ba ako o malungkot. Pumasok ako sa kwarto, isinara ang pinto, umupo sa desk, at binuksan ang bagong notebook na binigay sa akin ng nanay ko. Sa unang pahina, isinulat ko ang petsa at nagsimulang magsulat. Pangatlong beses na iniwang mag-isa habang may family dinner. Walang pasabi, walang paliwanag. Nangingini pa ang sulat ko noong una. Pero habang tumatagal, nagiging mas malinaw. At mariin ang bawat letra, na parang bawat linya, ay tumutulong sa akin na mapanatili ang kalmadong pag-iisip na madalas kong mawala sa tuwing nagpapadala ako sa emosyon. Nang gabing iyon, hindi ako umiyak. At iyon ang pinakanakakatakot sa lahat, dahil kapag huminto na sa pag-iyak ang isang babae, ibig sabihin ay nagsisimula ng manlamig ang puso niya. Kinaumagahan, mas maaga akong nagising kaysa sa karaniwan. Tulog pa si Jason at nakatalikod sa akin. Ang pahinga niya ay kalmado at walang bahid ng pag-alala. Kaya napaisip ako kung naranasan ba niyang hindi makatulog sa gabi tulad ko. Iniisip kung paano isasalba ang aming pagsasama. Hindi ko siya ginising. Nagluto ako ng almusal ng tahimik. Walang ingay, na parang isang bisita na nakikitira lang sa sarili niyang bahay. Nang paalis na ako papuntang trabaho, namumumul siya sa antok na boses. Papasok ka, uwi ka ng maaga mamaya. Huminto ako sandali, at lumingon sa kanya. Ang tanong na iyon sa unang tingin ay mukhang normal, pero alam kong hindi iyon pag-alala kundi isang simpleng nakasanayan. Ewan ko, sagot ko ng malamig at umalis ng bahay. Sa buong bayahe papuntang opisina, hindi ako nagpatuktong ng musika, wala akong pinakinggan. Hinayaan ko lang na blanko ang isip ko, na parang sinusubukan kong sanayin ang sarili sa isang bagong kalagayan, ang kalagayan na wala ka nang inaasahan pa. Nagtrabaho ako ng normal sa opisina. Walang nakakaalam ngang naranasan ko nung nakaraang gabi. Walang nakakaalam na kumain akong pancit canton sa isang walang taong bahay, at walang nakakaalam na naghahanda ako para sa isang hakbang na hindi ko man lang naisip nun na magagawa ko. Pagsapit ng tanghalian, nag-text si Sofia. Muntik na akong mabaliw sa inis kagabi. Anong balak mo? Tinitigan ko ang text ng ilang sandali bago sumagot. Nag-isip pa. 2 salita lang, pero sa unang pagkakataon, pakiramdam ko hindi na ako nagpapadala sa emosyon, kundi talagang pinag-iisipan ko ang bawat galaw ko. Pagkatapos kumain, nagpaalam akong umuwi ng maaga mula sa trabaho. Hindi dahil pagod ako, kundi dahil may kailangan akong gawin. Pagbukas kong pinto at pagpasok ko sa bahay, ang unang naramdaman ko ay pagiging estranghero. Kahit na wala namang nagbago, alam ko na simula sa araw na ito, hindi ko natitingnan ang bahay na ito gamit ang mata ang isang asawa. Nagsimula ako sa kwarto. Binuksan ang kabinet. Tiningnan ang bawat damit, blusa, at dress na binili ko sa nakalipas na 3 taon. Ang ilan ay hindi ko pa nasusuot, ang iba ay luma na. Pero lahat sila ay nakaunay sa isang panahon kung saan akala ko ay nabubuhay ako ng maayos. Kumuha ako ng isang malaking paper bag at inilagay ang ilang mahahalagang damit jacket, 2 damit, at ilang formal na isusuot sa opisina. Sa tuwing nakakakuha ako ng isang gamit, humihinto ako ng ilang segundo, hindi dahil nagsisisi ako, kundi iniisip kung kailangan ko ba talaga iyon. At doon ko napaktanto, hindi damit ang kailangan ko, kundi respeto, at ang pakiramdam na iyon. Kailanman ay hindi ibinigay sa akin nagabahay na ito. Pumunta ako sa desk mga dokumento, titulo, at iba pang mahahalagang papeles. Lahat ay maingat kong ibinalot. Ginawa ko ang lahat ng napakabagal, napakaingat, nang walang iniwang bakas, gaya ngang ipinayo ni nanay. Huwag mong ipahalata agad. Habang naglilikpit ako ang gamit, tumunok ang telepono ko. Si Jason. Tinitigan ko muna ang screen bago sumagot. Hello? Nasa bahay ka ba? Oh. Uwi ako ng late ngayon. May gagawin pa ako. Kalmado ang boses niya. Gaya ng dati. Napangiti ako ng palihim. Sige, magtrabaho ka lang. Kakain na lang akong mag-isa. Sige, okay. Mabilis na natapos ang tawag.
Walang tanong, walang paliwanag. Ibinaba ko ang telepono at binuksan ang location tracking app na ipina-install ko sa kanya noon kapag nagpupunta siya sa mga business trip. May lumabas na maliit na berdeng tuldok sa mapa. Wala siya sa opisina. Nasa bahay siya nga magulang niya. Tinitigan ko iyon at pagkatapos ay napatawa. Isang mahinang pagtawa na parang hindi sa akin. Lumalabas na hindi pala ako sobrang sensitibo. Matakal ko lang niloloko ang sarili ko. Nakpatuloy ako sa pag-ayos magamit. Nang matapos, inikot ko ang paningin sa kwarto. Mukhang walang nagbago. Walang makakapansin na unti-unti na pala akong umalis. Bago lumabas ang bahay, kumuha ako ang maliit na piraso ang papel at sumulat. Uwi muna ako kla nanay ang ilang araw. Walang panunumbat, walang paliwanag, walang emosyon. Iniwan ko ang note sa mesa, kinuha ang bag, at umalis. Sumara ang pinto sa likuran ko, hindi na ako lumingon pa. Nang bumalik ako sa bahay ni nanay, binaba ko ang bag ko at nakaramdam na parang nanggaling ako sa isang napakahabang paglalakbay. Kahit na ilang kilometro lang naman ang nilakbay ko, walang masyadong tanong si nanay. Sinabi lang niya, nandito ka na pala. Halika, kumain na tayo. Napakasimple ngang hapunan namin ng araw na iyon. Pero mas may gana akong kumain ngayon kaysa sa anumang pagkain ko sa nakalipas na 3 taon. Pagkatapos kumain, nahiga ako sa kwarto ko nang walang iniisip at walang inaalala. Nakatulog ako agad. Isang napakahimbing na tulog, walang panaginip. Nang magising ako, madilim na. Kinuha ko ang telepono ko. 3 missed calls. Lahat galing kay Jason. At isang text. Bakit ka biglang umuwi kla nanay? Tinitigan ko ang text at binaba ang telepono. Hindi ako sumagot. Ilang minuto ang lumipas. Umilaw uli ang screen. Si Bea naman ang tumatawag. Hindi ko sinagot. Sumunod ang biyenan ko. Hindi ko rin sinagot. Hanggang sa malobat na ang phone ko at mamatay ang screen. Nakahinga ako ng maluwag. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Hindi ang nakakatakot na katahimikan ng isang walang taong bahay, kundi kapayapaan sa kaluluwa. Lumabas ako sa balkonahe. Ang malamig na simoy, ne hangin ay banayat na umihip. Sa di kalayuan, maririnig mo ang ingay nga, sasakyan, magwentuhan ng tao, ang tunog ng totoong buhay. Bigla kong napagtanto na masyadong matagal akong nagtago sa isang shell na tinatawag na pamilya hanggang sa nakalimutan ko na kung paano talaga mabuhay. Sa kusina, naghahandang ang pagkain ang nanay ko. Ang mainit na amoy ng pagkain ay pumuno sa bahay. Tiningnan ko lang ang likod niya at bigla kong naramdaman ang pag-init ng aking mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil nakabalik na ako sa lugar kung saan hindi ko kailangang magmakaawa para matanggap. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng maayos. At alam ko, sa kabilang banda, may isang tao nang nagsisimulang kabahan at simula pa lang iyon. Ang paglayo at pagkamulat. Kinaumagahan, nagising ako sa dati kong kwarto, kung saan ang lahat ng bagay ay nasa parehong posisyon gaya noong dalaga pa ako. Mula sa makurtina na medyo nanilaw na dahil sa panahon, hanggang sa desk na may gasgas paggawang pag-aral ko nun. Ang pamilyar na pakiramdam na ito ang nagpatulala sa akin ng ilang segundo. Na parabang ang nakalipas na 3 taon ay isa lamang mahabang panaginip. Isang panaginip kung saan pakagising ko ay ako pa rin ang dating babae. Bago pa man pumasok sa isang buhay may asawa na puno ng kawalan. Pero nang mahawakan ko ang malamig at itim na screening telepono ko sa tabingang unan, muli akong bumalik sa realidad, na nagpapaalala sa akin na hindi ito panaginip at totoong nangyayari ito. Hindi ko agad binuksan ang telepono. Ang masinabi nganay ko kahapon ay nag-echo pa rin sa isip ko. Hayaan mo silang mag-alala pa ng kaunti. Umupo ako at binuksan ang kurtina. Ang sikat ng araw sa umaga ay pumuno sa kwarto. Malambot pero malinaw. Tila paalala na nagsimula na ang isang bagong araw at kailangan ko na ring magsimula muli. Sa labas, sa kusina, naroon si nanay. Ang ritmikong tunog ng pahihiwa sa chopping board at ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, isang amoy na bihira kong maramdaman sa sarili kong bahay sa nakalipas na 3 taon. Lumabas ako. Tiningnan ako ng nanay ko nang walang mawalang kwentang tanong. Sinabi lang niya, magilamos ka na at kumain. Ang boses niya ay napaka-normal. Na parabang hindi ako umalis. Na parang ang lahat ng nangyayari ay isa lang nakakapagod na araw. Umupo ako sa hapag-kainan. At inihain sa akin ang isang mangkok na mainit na lugaw, na ang usok ay nakpapalabo sa paningin ko. At sa sandaling iyon,
Napagtanto ko ang isang napakasimpleng bagay na hindi ko napansin noon. Ang totoong pag-alaga ay hindi nangangailangan ng maraming salita. Sapat na ang isang simpleng gawa para makaramdam ng init. Kumain ako ng mabagal. Sumubo ng sumubo. Walang pagmamadali. Walang inisip. Hinahayaan ang katawan ko na bumawi pagkatapos ng maraming araw ng stress. Pagkatapos kumain, pabalik na sana ako sa kwarto nang pigilan ako ni nanay. Maupo ka muna sandali. Bumalik ako at umupo sa harapan niya. Binigyan niya ako ng isang basong maligamgam na tubig at tinitigan ako ng diretso. Hindi na malumanay ang tingin niya. Mas seryoso na ngayon. Tumawag uli siya sa akin kahapon. Nanlamig ako. Si Jason po. Oh. Natahimik ako ang ilang segundo. Ano pong sinabi niya? Bumuntong hininga ang nanay ko. Mabagal at kalmado ang bose niya. Sa simula, nagtanong siya ng mayos kung pumunta ka ba rito, tapos nagsimula na siyang mag-alala. Tinatanong niya kung anong nangyari, kung nag-away ba raw kayo. Napangiti ako ng mapait. Iniisip pa rin niya na simpleng pag-away lang ito. Tiningnan ako ni nanay nang hindi ngumingiti. Sa pangalawang tawag niya, nag-iba na ang boses niya. Paanong nagiba po? Naging irritable na. Nagsimula siyang magtanong kung uwi ka pa ba, kung may balak ka bang makipag-iwalay. Humikpit ang hawak ko sa baso. Ano pong sinagot niyo? Uminom ng tubig si nanay. Sabi ko, pumunta ka rito pero kumuha ka lang ng gagamit at para mapag-isa. Gusto mo munang magpahinga. Tiningnan ko ang nanay ko, at isang napakakomplikadong emosyon ang bumalot sa akin pasasalamat, pag-alala, at kaunting emosyon. Paano po siya nag-react? Bahagyang napangiti ang nanay ko. Isang napakaliit na ngiti. Natahimik siya ng matagal. Nai-imagine ko ang nangyayari. Si Jason, sa kabilang linya. Hindi alam ang sasabihin. Hindi naiintindihan ang nangyayari. At sa unang pagkakataon, ay wala sa kanya ang kontrol. Tapos, nagtanong siyang isa pang bagay. Tinitigan ako ni nanay. Gusto na ba niya akong hiwalayan? Pakarinig ko nun. Biglang kumirot ang puso ko. Hindi dahil naawa ako, kundi dahil sa unang pagkakataon. Napagtanto ni Jason na pwede niya akong mawala. Yumuko ako. Hindi ako pinilit ni nanay na sumagot. Nagpatuloy lang siya. Tingnan mo, may mabagay na kahit 100 beses mong sabihin, hindi ka nila pakikinggan. Pero kapag nanahimik ka, doon sila magsisimulang matakot. Inangat ko ang ulo ko at tiningnan si nanay. Ang nga salitang iyon ay parang kutsilyong humati sa mga panahong pinilit kong magpaliwanag, magtiis, at ipaglaban, pero nauwi lang sa pagbabalewala. Kaya, ano na pong gagawin ko ngayon? Mahinang tanong ko. Hindi agad sumagot si nanay. Tumayo siya. Pumasok sa kwarto. At kinuha ang lumang notebook. Binuksan sa isang pahina at ibinigay sa akin. Tumingin ako pababa. Nakasulat doon kung paano nila ako trinato ng hindi tama mula sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking pangyayari, mula sa maaparinig ni Mama Pilar hanggang sa maapanggagarappal ni Bea at sa madalas na pananahimik ni Jason. Linya-linya, parang isang salamin. Nakita ko ang buhay may asawa na dati ko nang tinatanggap na normal. Nabasa ko na to. Kung ipagpapatuloy mo to, tuluyan mo nang mawawala ang sarili mo. Tumango si nanay. Kung ganun, huwag mo nang ipagpatuloy. Isang simpleng pangungusap, pero gumaan ang pakiramdam ko. Nang sandaling iyon, tumunok ang telepono ni nanay. Tiningnan niya at ipinakita sa akin. Si Jason. Tinitigan ko ang pamilyar na numero, pero wala na akong naramdamang pagkabigla. Isang kakaibang kalmado na lang. Sasagutin mo ba? Tanong ni nanay. Nag-isip ako at tumango. Sinagot ni nanay at nilagay sa speakerphone. Hello ma. Ako po ito. Ang boses ni Jason ay mas paus kaysa sa dati. Halatang hindi siya nakatulog. Oh, anong kailangan mo, Jason? Alam niyo po ba kung nasaan si Elena ngayon? Pagkabanggit niya sa pangalan ko, napakuyom ang kamay ko. Kahapon nagsabi siyang aalis daw siya. Tinatawagan ko, pero hindi ko makontak. Sagot ni nanay ng napakakalmado. Kailangan niya ng oras. Utal-utal siyang sumagot. Ma, hindi ko po talaga alam kung anong ginawa kong mali. Napapikit ako. Sobrang dalas ko nang marinig ang linyang yan. Ikaw na ang mag-isip, sabi ni nanay. Paano mo ba tinrato ang asawa mo nitong nakalipas na 3 taon? Natahimik sa kabilang linya. Napakahabang katahimikan, na naririnig ko na ang pahinga niya. Hindi ko po alam, mahina niyang sabi. Doon ko napagtanto hindi sa ayaw niyang maintindihan,
Sadyang hindi niya inisip na kailangan niyang umintindi. Kapag naintindihan mo na, saka mo siya hanapin, sabi ni nanay. Sa ngayon, huwag mo muna siyang guluhin. Pagkatapos nun, pinatay ni nanay ang tawag. Binalot ng katahimikan ang kwarto. Nakatulala lang ako. Sa kaluluwa ko, wala ng bagyo. Isang payapang tubig na lang. Sobrang kalmado na naging kakaiba na rin para sa akin. Anong iniisip mo? Tanong ni nanay. Ngumiti ako ng tipit. Sa unang pagkakataon, wala akong ganang magpaliwanag. Tumango si nanay. Nang wala ng ibang sinabi. Kinahapunan, nakatanggap akong text mula kay Sofia. Nagpost daong picture si Bia. Picture ng pamilya. Nakatayo silang lahat, masayang nakangiti. Si Jason ay nasa tabi ng nanay niya. Nakapatong ang kamay sa balikat nito. Napakagalang tingnan. Sa ilalim ng picture, may caption, Asterisk family is everything. Asterisk matagal kong pinagmasdan ang litrato at natawa. Isang tawa na hindi na masakit, kundi malamig. Kailanman, hindi nila ako itinuring na pamilya. Mahina kong sabi. Hindi nakipagtalo si nanay. Inilagay lang niya ang kamay niya sa kamay ko. Magaan pero matatak. Kung ganun, hindi mo na rin kailangang ipilit ang sarili mo sa lugar kung saan hindi ka nabibilang. Tumango ako. Naintindihan ko na ng malinaw. Hindi pa ito tapos, at hindi na ako babalik sa dating buhay ko. Napakabagal ng hapon na iyon. Hindi dahil may kakaibang nangyari, kundi dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon. Hindi ko kailangang magbantay sa telepono. Hindi ko kailangang mag-alala kung biglang tatawag ang biyenan ko. Hindi ko kailangang manghula kung uwi ba si Jason para maghapunan. O kung may iba siyang lakat, at hindi ko kailangang isipin kung ano ang sasabihin o gagawin para mapanatili ang kapayapaan sa bahay. Biglang nawala ang lahat ng hindi nakikitang pressure na iyon, na nag-iwan ng isang malaking espasyo na noong una ay nakakapanibago, ngunit unti-unti kong ikinaginhawa na parang nahubat ako ang sobrang sikip na damit na matagal ko nang suot. Ang limitasyon at paglilinaw. Nakaupo ako sa kwarto kasama ang bukas kong notebook, at isinulat ko ang lahat ng mas malinaw. Hindi na nakmamadali gaya ang dati, kundi parang isinusulat ko ang kwento ang sarili kong buhay. Ang bawat pangyayari, bawat salita, bawat tingin inilagay ko sila sa tamang lugar. At habang mas nagsusulat ako, mas nakikita kong hindi biglang nasira ang aming pagsasama. Matagal nang nagsimula ang problema. Nasanay na lang akong tapalan ang nabitak ng mag-isa hanggang sa dumating sa punto na guguho na lang ang pader na iyon. Duman si nanay, tiningnan ako, at naktanong. Naisulat mo na lahat. Tumangho ako. Nagsusulat pa rin po. Wala nang sinabi si nanay. Iniwan lang niya ang isang basong maligamgam na tubig at umalis. Ganun ipinapakita ni nanay ang kanyang pagmamahal na pagkasimple. Walang maraming tanong, hindi na memwersa, pero palaging nandiyan para iparamdam na hindi ako nag-iisa. Pagsapit ngabi, tumunok uli ang telepono ni nanay. Nagsusulat ako nang marinig ang pamilyar na ringtone, pero hindi na ako nagulat. Tiningnan ni nanay ang screen at bumaling sa akin. Ang biyenan mo. Ibinaba ko ang ballpen nang walang sinasabi. Naintindihan ni nanay. Sinagot niya ang tawag at inilagay sa speakerphone. Hello. Narinig ko ang boses ni Mama Pilar. Pamilyar ang tono, pero may bahit ng tensyon ngayon. Belen, seryoso akong nagtatanong. Nasaan si Elena? Kalmadong sumagot si nanay. Kailangan niya ng katahimikan. Hayaan mo muna siyang magpahinga ng ilang araw. Pahingang ano? Anong pahinga? Tumaas ang boses ni Pilar. Manugang ko siya sa pamamahay ko. Naglayas siya, nang ganun-ganun na lang at pinatay pa ang telepono niya. Wala siyang kahiya-hiya. Nakaupo lang ako't pinapakinggan ang bawat salita. Pero wala na ang bagyo sa dibdib ko. Mas malinaw ko lang na nakita ang totong pagkataon niya. Pilar, mabagal na sabi ni nanay. Hindi maganda yang sinasabi mo. Bakit? Mali ba ako? Mabilis na banat ni Pilar. Manugang siya, pero hindi niya alam kung paano lumugar. Palaging nakasimangot, at ngayon uwi-uwi sa nanay niya. Sabihin mo nga sa akin, hindi ba pambabastos yan sa pamilya ngang asawa niya? Napangiti ako sa isip ko. Ako lang ang nakakaalam kung gaano ako nagpakabait sa loob ng 3 taon. Hindi nakipagtalo si nanay. Sa halip ay nagtanong siya. Natanong mo na ba kung bakit siya nakakaganyan? Natahimik saglit ang kabilang linya. Normal sa mga mag-asawa ang mag-away. Kung simpleng away lang ito, hindi siya alis. Napakalumanayang boses ni nanay, pero tumagos ito na parang karayom sa pinakamahinang bahagi.
Bahagyang bumaba ang tono ni Pilar, pero matalim pa rin magsalita. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Pero kung gusto pa rin niyang tumira sa bahay na to, dapat alam niya kung saan siya lulugar at hindi yung alis at babalik siya kung kailan niya gusto. Sa pagkarinig ko noon, mas dininan ko ang hawak ko sa ballpen. Sa bahay na to, sapat na ang masalitang iyon para maintindihan ko ang lahat. Sa paningin nila, kailanman ay hindi ako naging bahagi na pamilya. Ako ay isang taong pinigyan lang na pabor na tumira kasama nila. Napanatili ni nanay ang pagiging kalmado. Pilar, hindi siya bata. Kung umalis siya, may dahilan siya. Dapat nga tinatanong niyo ang masarili niyo. Tanungin ang sarili namin. Malamig na tawa ni Pilar. Para sa akin, masyado niyo siyang inispoil. Kaya naging ganyan ang ugali niya. Wala kaming ipinagkait sa kanya. May pakain siya, maayos na tirahan. Ano pa bang gusto niya? Napapikit ako. Tama. Para sa kanya, sapat na sa isang babae na may makakain at may bubong sa ibabaw ng ulo. Ang emosyon at respeto ay walang halaga. Hindi na nakipagtalo si nanay. Kung ganyan ang takbo ng isip mo, mahihirapan tayong makasundo. Bahala ka. Sabihin mo sa kanya na umuwi na at huwag nang gumawang eksena. Natapos ang tawag. Bumalik ang katahimikan sa kwarto. Ibinaba ko ang ballpen at huminga ng malalim. Hindi dahil pagod ako, kundi dahil sa wakas ay narinig ko ang nga salitang hindi nila masabi ng harapan nun. Tiningnan ako ni nanay. Narinig mo lahat? Tumango ako. Narinig ko po ng malinaw. Wala nang itinanong si nanay. Pero alam kong naghihintay siya. Nay. Mabagal kong sabi. Tingin ko po hindi na ako makakabalik sa dati kong buhay. Tumango si nanay, na parang alam na niya ang sagot. Kung ganun, huwag ka nang bumalik. Ang masalitang, iyon ay tila isang pahintulot na mabuhay para sa aking sarili. Nang sandaling iyon, umilaw ang telepono ko na kakatapos ko lang i-charge. Isang text mula kay Jason. Susunduin kita mamaya. Tiningnan ko ang nga salitang iyon at natawa. Lumang taktika. Akala niya isa lang itong simpleng tampuhan. Na para bang susunod ako kaagad tulad ng dati. Hindi ako sumagot. Ilang sandali pa? May isa pang text. Sorry. Mag-usap tayo. Tinitigan ko iyon at pinatay ang screen. Hindi sa ayaw kong makipag-usap. Pero alam kong kung mag-usap kami ngayon, babalik na naman sa dati isang sorry, isang pangako, at pagkatapos ay makakalimutan ulit. Nang gabing iyon, wala akong ginawang espesyal. Nakaupo lang ako kasama si nanay. Nanonood ng lumang palabas. Naririnig ang TV. Nakikinig sa mga simpleng komento ni nanay. At doon sa masimpleng bagay na iyon, nakita ko ang kapayapaan na mas higit pa sa anumang bagay. Bago mag-alas 9 gabi, tumunok ang doorbell. Nagkatinginan kami ni nanay nang hindi nagsasalita. Alam na namin kung sino iyon. Tumayo si nanay para buksan ang pinto. Hindi ako nagtago sa kwarto tulad nun. Nanatili akong nakaupo sa sala. Tuwid ang likod. Makapatong ang makamay sa tuhod. Tila may hinihintay. Bumukas ang pinto. Naroon si Jason. Ang ilaw sa pasilyo ay tumama ng diretso sa mukha niya, na nagpapansin sa pagod niyang itsura. Magulong buhok, nangingitim na mata, at gusot na damit. Wala siya sa dati niyang malinis na porma. Pumasok siya. Nakita ako. At napatigil. Elena. Humina ang boses niya. Tiningnan ko siya ng kalmado, walang galit, walang lungkot. Hindi na katulad ng dati. Humakbang siya papalapit na tila gusto akong lapitan. Pero huminto siya. Bakit ka nandito? Ang palaging tanong. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako agad sumagot. Tinitigan ko siya ng ilang segundo at sinabi sa napakahinang boses, hindi mo ba talaga alam? Natahimik siya. Nalilito ang tingin niya. Katulad ng manakaraan. Pero ngayon, wala na akong naramdamang awa. Elena. Kung tungkol man ito sa maliliit na bagay. Panimula niya. Nagsosorry na ako. Ayusin ko. Tahimik akong umiling. Jason, alam mo bang hindi yung maliliit na bagay ang problema? Tahimik niya akong tiningnan. Ang problema, sa puso mo, kailanman ay hindi naging mahalaga ang posisyon ko. Katahimikan. Binuka niya ang bibig niya, pero walang lumabas na salita. Tumayo ako. Hindi ako galit sayo. Pero ayoko nang mamuhay ng ganito. Pagkasabi nito, tinalikuran ko siya hindi para umiwas,
kundi para wakasan ang isang bagay na sobrang tagal nang nagpapahirap sa akin. Narinig ko siyang tinawag ang pangalan ko, Elena, pero hindi ko siya nilingon. Nang tumalikod ako at maglakad palayo, naintindihan ko nang malinaw na hindi ito isang simpleng pagtatalo tulad ng dati. Hindi ito tulad ng mapanahong tatalikod ka para lang bumalik pakaraan ng ilang minuto, o yung simpleng tampo na nadadaan sa lambing. Ito ay isang totoong turning point. Isang hakbang na kapag ginawa mo na, napakahirap nang bawin. Bawat hakbang ko ay mabagal, pero determinado, walang panginginig, walang pag-alinlangan gaya ang isang taong nakpasyang ibaba ang isang mabigat na bagahe na matagal niya ng buhat-buhat. Ang paghaharap at ang pasya. Sa likuran ko, narinig ko ang mabilis na pahakbang ni Jason na tila gusto akong pigilan pero hindi niya alam kung paano dahil lahat ng masalitang ginagamit niya noon ay wala ng epekto ngayon. Elena, sandali. Mahina ang boses niya. Wala doon ang dati niyang kumpiyansa. Napalitan ito ng labis na pakalito. Huminto ako pero hindi ko siya nilingon. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin niya ngayon. Alam kong nakamali ako, utal-utal niyang sabi. Pero hindi ka pwedeng umalis ng dahil lang sa maliliit na bagay. Napapikit ako ang isang segundo. Isang pangungusap, isa lang. Pero sapat na para maintindihan ko. Kahit nag-alala siya o natatakot, sa isip niya. Ang lahat ng tinis ko ay mamalilit na bagay pa rin. Nilingon ko siya at tiningnan ng diretso sa mata. Tingin mo ba talaga malilit na bagay ang magayon? Natahimik siya. Nagpapabaling-baling ang tingin niya. 3 taon. Mabagal kong sabi. 3 taon akong tumira sa bahay ninyo. Paulit-ulit nila akong kinakalimutan. Kinukuha ang kapatid mo ang gamit ko nang walang paalam. Tinatrato ako ang nanay mo na parang ibang tao. At palagi mong sinasabi, huwag mo nang palakihin ang issue. Tumigil ako ng bahagya at nagtanong, para sayo, maliit na bagay ba yon? Yumuko siya at hindi sumagot. Nakatayo lang si nanay sa likuran ng hindi nakikialam. Pero sinusundan ng tingin ang bawat salita ko na para bang binibigyan niya ako ng katatagan na palaging nawawala sa akin. Nagsalita uli si Jason. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko lang masyadong napag-isipan. Tumawa ako ng mahina. Hindi sa kanya, kundi sa dati kong sarili ang sarili ko na naniniwalang kung iintindihin ko pa ng kaunti, kung magtitiis pa ako ng kaunti, maayos din ang lahat. Tama, tumango ako. Hindi ka nag-isip, at ako ang kailangang mag-isip. Isipin kung anong sasabihin para hindi magalit ang nanay mo. Isipin kung anong gagawin para hindi ako punahin ng kapatid mo. Isipin kung kailan ako tatahimik para hindi ka mainis. Tiningnan ko siya. Buo ang boses ko. Lahat sila inisip ko. Maliban sa sarili ko. Tila naging mabigat ang hangin sa kwarto. Nakatayo si Jason. Nakababa ang magabraso. Walang reaksyon. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi alam ang sasabihin. Kaya, anong gusto mong gawin ko ngayon? Isang tanong na matagal na dapat niyang itinanong. Pero ngayon, parang huli na ang lahat. Wala akong gusto na gawin mo, sagot ko. Gusto ko lang na maintindihan mo, pero hindi mo yon naintindihan. Tiningnan niya ako. Nagsimulang mamula ang mata niya. Kaya kong matuto, umiling ako. Kailan ka pa matututo? Kung kailan ayoko nang maghintay? Pagkatapos ng salitang iyon, pareho kaming natahimik. Hindi dahil walang masabi, kundi dahil napakalinaw ng lahat. Nang sandaling iyon, sumingit si nanay. Malambot pero determinado ang boses niya. Jason, umuwi ka na muna. Bumaling siya kay nanay. Tila humihingi ng tulong. Nay, kausapin niyo po siya, parang awa niyo na. Tiningnan siya ni nanay ng walang panunumbat, pero hindi rin siya ipinagtanggol. Hindi ko kayang isabuhay ang buhay ninyo para sa inyo, ni hindi ko kayang magdesisyon para kay Elena. Asawa ka. Dapat alam mo kung ano ang mga pagkakamali mo. Tumayo pa siya ng ilang segundo at tuluyang tumango. Nang hindi na nagsasalita, tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Sa pagkakataong ito, siya ang unang umalis. Sumara ang pinto. Walang sigawan, walang pagmamakaawa, tanging isang napakahabang katahimikan. Nakatayo ako sandali bago umupo sa sofa. Ang pakiramdam ko ay tila nakaligtas ako sa isang malakas na bagyo. Pero nakakapagtaka, hindi ko nararamdaman ang pagod tulad ng dati. Gumaan ang pakiramdam ko, isang gagang hindi ko pa kailanman naranasan. Umupo si nanay sa tabi ko, hindi nagtanong, inilagay lang ang kamay sa balikat ko. Pagod ka ba? Umiling ako.
Gumaan po ang pakiramdam ko. Ngumiti si nanay. Kung ganun, tama ang ginawa mo. Nang gabing iyon, hindi ko binuksan ang telepono ko. Hindi dahil takot ako, kundi dahil hindi ko na kailangang malaman kung ano ang iniisip o ginagawa niya. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, hindi ako nabubuhay sa ritmo ng ibang tao. Kinaumagahan, maaga akong nagising at sumamakay. Nanay sa palengke, ang pamilyar na daan, ang nga kilalang tindahan, ang nga boses ng nga mamimili at nagtitinda, ang ingay ng nga sasakyan na pakakakaraniwan ng lahat. Pero iyon mismo ang nagparamdam sa akin na bumabalik na ako sa totoong buhay, hindi sa buhay kung saan kailangan kong magpanggap. Nauna maglakat si nanay. Nakasunod ako. Minsan lilingon siya at tatanungin ako. Gusto mo ba ang isda? Bibilhin ba natin tong gulay? Mga simpleng tanong. Pero nagpapagaan sa pakiramdam ko dahil sa unang pagkakataon, may nagtatanong kung ano ang gusto ko nang walang hinihinging kapalit. Tanghali, habang tinutulungan kong magluto si nanay. Tumunok ang telepono ko. Tiningnan ko si Jason. Hindi ko sinagot. Pakaraan ng ilang sandali. May dumating na text. Sorry, kakausapin ko si mama. Binasa ko iyon at ibinaba ang telepono. Hindi ako sumagot. Hindi sa hindi ako naniniwala, kundi dahil hindi na ako nakmamadaling maniwala. Kinahapunan, nakaupo ako mag-isa sa kwarto. Binuksan ko ulit ang notebook at nagdagdag ng isa pang linya. Pumunta si Jason. Hindi pa rin niya naintindihan ang problema. Ibinaba ko ang ballpen. Matagal na tinitigan ang isinulat ko. At saka ko isinara ang notebook. Sa labas, nagsisimula ng dumilim. Sa bahay, bumukas ang isang mainit na dilaw na ilaw, na lumihang isang nakakaginhawang espasyo. Ibang-iba sa mga araw na ginugol ko sa bahay na iyon kung saan palaging maliwanag, pero kulang sa init. Bigla kong naintindihan. May maalugar na matagal mong tinitirhan, pero hindi naging sayo. At may maalugar na sapat na ang makawi ka para makaramdam ng kapayapaan. Nang gabing iyon, napakaaga kong nakatulog. Walang panaginip, walang iniisip, isang mahimbing na tulog, na parang sa wakas ay nakapagpahinga na ng todo ang katawan ko. At alam ko, sa ibang lugar, isang tao ang nagsisimulang makaintindi na sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng babalik dahil lang sa isang sorry. Iba ang naging takbo ng mga sumunod na araw. Wala nang nga makukulit na tawag na nanggugulat sa akin. Wala na yung pakiramdam na may hinihintay akong mensahe o paliwanag. Sa halip, may mga umaga kung saan sinasalubong ko ang malambot na sikat nga araw na tumatagos sa lumang bintana, habang naririnig kong nag-abala si nanay sa kusina. At bigla na lang, nakaramdam ako ng kapayapaan sa aking kaluluwa na maging ako ay nakapaninibago. Parang pagkatapos ng mahabang pagkakabanat, lumuwag na rin sa wakas ang tali sa aking puso. Nagsimula akong bumalik sa trabaho, hindi nakmamadali para makalimot, kundi mabagal at pinag-iisipan ang bawat hakbang, na tila itinatayo ko muli ang buhay ko mula sa pinakamaliliit na bagay. Sa normal na oras ng trabaho, napagtanto ko na matagal ko na palang hinayaan na kainin ng problema sa pamilya ang oras ko, hanggang sa nakalimutan ko na may sarili din akong mundo na kailangang asikasuhin. Sa opisina, pareho pa rin ang lahat, nagtatawanan, nagkwekwentuhan, nakakamustahan. Walang nakakaalam na nasa gitna akong isang malaking desisyon. At hindi ko ito ikinukwento dahil gusto kong ako mismo ang magdesisyon para sa sarili ko, nang walang impluensya o payong ng iba. Pagsapit ng tanghalian, nakatanggap ako ng text mula kay Jason. Kinausap ko na si mama. Tinitigan ko ang nga salitang iyon ng matagal. Wala nang naramdamang emosyon o galit tulad ng dati, kundi kuryosidad. Nalang kuryosidad kung hanggang saan ang kaya niyang gawin sa pagkakataong ito. Isang sandali pa, dumating ang pangalawang mensahe. Sabi ni mama, mag-ingat na daw siya sa sasabihin niya. Napangiti ako sa isip ko. Mag-iingat na daw. Magasalitang malambot, pero sobrang pamilyar. Noon, kung maririnig ko ito, kakalma na agad ako. Pero ngayon, naintindihan ko na may mapangakong ibinibigay. Hindi dahil hindi ito totoo, kundi dahil hindi ito sapat. Hindi ako sumagot, hindi para pahirapan siya, kundi para ipaintindi sa kanya na hindi na madali ang lahat. Kinahapunan, habang nagtatrabaho ako, nag-vibrate muli ang telepono ko. Hindi ito mensahe, kundi tawag. Sa screen, lumabas ang Mama Pilar. Tiningnan ko ang screen. Natihil ang daliri ko sa answer button. Isang segundo. Dalawa. Sinagot ko, hello. Sa kabilang linya, nakaroon ng panandaliang katahimikan, na para bang hindi niya inaasahang sasagutin ko.
Saka ko narinig ang boses ni Pilar. Hindi na kasing tinis tulad noong nakaraan. Mas maingat na. Elena. Kalmado akong sumagot, nasa trabaho po ako. Huminto siya sandali. Ilang araw ka nang hindi nagpapakita. Napakatahimik ng bahay. Wala akong sinabi. Nakinig lang ako. Nung huli, pagpapatuloy niya, masyado akong naging matalim magsalita. Nasabi ko yung nga hindi ko dapat sabihin. Pasensya ka na. Medyo nagulat ako. Hindi dahil sa pahinging tawad, kundi dahil ito ang unang beses na narinig ko sa kanya iyon. Pero hindi ako nakmadaling lumambot. Opo, naiintindihan ko. Sagot ko ng malumanay. Pumunta ka naman dito at maghapunan tayo ngayong weekend. Ipagluluto kita ngang paborito mo. Natahimik ako. Madalas ko nang marinig ang nga ganitong paanyaya. Pero hindi ko kailanman naramdamang para sa akin talaga ito. Bushi po ako. Sagot ko. Hindi ko siya direktang tinanggihan. Pero hindi rin ako pumayag. Bumuntong hininga ng mahina si Pilar. Elena, nakikilala ang isang babae sa kung paano niya napapanatiling buo ang pamilya. Huwag na nating palakihin pa ang maliliit na bagay. Sa wakas, lumabas din ang linyang iyon. Napapikit ako ng isang segundo. Ibig sabihin, kahit nagbago ang tono ng boses niya, ganun pa rin ang pananaw niya. Opo, sagot ko ng isang salita. Hindi ako nakipagtalo. Hindi nagpaliwanag. Mabilis na natapos ang tawag. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa bintana. Papalubok na ang araw. Ganun din ang nararamdaman ng kaluluwa ko. Wala nang galit, tanging kalinawan. Nang gabing iyon, pakawi ko. Nakaupo si nanay at nahihimay ng gulay. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa tawag. Pagkatapos makinig, hindi nagulat si nanay. Anong tingin mo? Umupo ako sa tabi niya. Kumuhang isang buwig ng kangkong at tinulungan siyang mahimay. Tingin ko po, natatakot sila. Tumango si nanay. Oh, pero hindi sila natatakot na mawala ka. Natatakot silang masira ang reputasyon nila o bumaksak ang bahay. Tiningnan ako ni nanay nang may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Mabuti at naiintindihan mo. Bumuntong hininga ako. Nay, paano kung gusto talaga nilang magbago? Saan sila dapat magsimula? Hindi agad sumagot si nanay. Nahimay pa siyang ilang dahon bago sumagot. Sa pamamagitan ngayong pagturing sa iyo bilang bahagi ngayong pamilya, natahimik ako. Pero sa ngayon, patuloy ni nanay, hindi nila yon ginagawa. Tumango ako. Opo, lahat ng ginagawa nila ay para lang ibalik ako sa dati kong pwesto. Imbes na baguhin ang pwestong iyon. Nang gabing iyon, binuksan ko uli ang telepono ko. Maraming mensahe mula kay Jason mula sa pinakamaiksi. Kumusta? Kumain ka na ba? Hanggang sa mahahabang paliwanag na kinausap na niya ang nanay niya, na mag-effort siya, at hindi niya ako gustong mawala. Binasa ko ang lahat ng walang nilalampasan. Pero hindi ko sinagot agad. Hindi dahil naging manhit na ako, kundi dahil natututo na akong huwag magpadala sa emosyon. Ibinaba ko ang telepono, binuksan ang notebook at nagdagdag isa pang linya. Tumawag si Mama Pilar. Huminging tawad, pero hindi pa rin nagbabago ang pananaw. Ibinaba ko ang ballpen. Matagal na tinitigan ang isinulat ko, at saka isinara ang notebook. Isang linggo ang nakalipas. Naguguluhan pa ako at hindi alam ang gagawin. Ngayon, hindi na ako nakmamadali dahil alam ko na ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano sila kabilis o kabagal magbago, kundi dahil alam kong hindi na ako babalik sa dati kong landas. Madilim na sa labas. Sa loob ng bahay, umiilaw ang nakaka-relax na dilaw na ilaw. Natutulog na si nanay, at nakaupo ako mag-isa sa tabi ng bintana, nakatingin sa madilim na kalangitan. Sa kaluluwa ko, hindi ko na nararamdaman ang bigat tulad nun, kundi isang napakalinaw na kamalayan na umusat ang lahat, at ang nga naghihintay sa akin ay maaring maging mas mahirap. Pero kahit papaano, sa pagkakataong ito, hindi na ako maglalakad ng mag-isa. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang nga malilinaw na pagbabago hindi sa labas, kundi sa kung paano ko tingnan ang nga nangyayari. Noon, sa tuwing may text o tawag si Jason o ang pamilya niya, bumibilis agad ang tibok ng puso ko. Sa isip ko, nakakaroon agad ng sari-saring senaryo, mula sa pag-alala at pag-asa, papunta sa pagkabigo. Ngayon, kapag umilaw ang telepono ko, tinitingnan ko lang ito, binabasa, at isinasantabi ng walang pagmamadali o pagkataranta. Tila isa akong tagamasid, hindi isang kalahok.
At ang mismong pagbabagong iyon ang nagpamulat sa akin na ang unti-unting nawawala ay hindi ang pagmamahal, kundi ang sobrang pagdedepende. Nang umagang iyon, mas maaga akong nakarating sa opisina kaysa sa karaniwan. Umupo ako sa harap ng computer, pero hindi ako nakmadaling magtrabaho. Sa halip, binuksan ko ang notebook ko at muling binasa ang lahat ng naisulat ko sa mga nakalipas na araw. Bawat linya ay nagsilbing paalala na ang mga ginagawa ko ay hindi simpleng pag-inarte o galit lang, kundi isang proseso ang muling pagsusuri sa sarili, isang proseso na pinagbayaran ko ang 3 taong pagtitiis. Nang sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Si Jason. Tiningnan ko ang numero at napagpasiyahang sagutin. Hello, Elena? Nasa trabaho ka ba? Ang boses niya ay medyo nag-iingat, hindi na kasing kampante tulad noon. Oh, gusto sana kitang makita. Natahimik ako ang ilang segundo. Para saan? Sa kabilang linya. Nag-alangan siya. Gusto kong linawin ang lahat. Tumingin ako sa bintana. Ang liwanag ng araw sa umaga ay tumatama sa desk, na nagre-reflect sa maputing papel. Ano pa ba ang kailangan nating pag-usapan? Tungkol sa atin. Bumuntong hininga ako. Kung gusto mong mag-usap, mag-usap na tayo ngayon. Hindi. Mabilis niyang sagot. Kailangan nating makita para rito. Pinag-isipan ko saglit. Hindi sa ayaw ko siyang makita, kundi gusto kong malaman kung ano talaga ang gusto niyang sabihin. Sige, sabi ko. Mamayang gabi, sa dati nating cafe. Sige, maghihintay ako doon. Natapos ang tawag. Ibinaba ko ang telepono. Sa lublob ko, wala na ang excitement. Namgadit namin nun. Tanging kapayapaan na lang bago ang isang kinakailangang pag-usap na hindi ko iniwasan. Pero wala rin akong inexpect. Mahaba ang naking araw. Naktrabaho ako ng normal. Pero minsan ay sumasaki sa isip ko ang imahe ni Jason. Hindi ang imahe ng asawa ko ngayon, kundi yung lalaking naghintay sa akin sa ilalim ng ulan, na nakipaglaban sa pamilya niya para sa akin. At naisip ko, kailan nawala ang lalaking iyon? Kinahapunan, nakarating ako sa cafe 10 minuto ng maaga. Ang dati naming pwesto sa sulok, kung saan pinag-usapan namin ang lahat trabaho, mga kaibigan, plano sa hinaharap. At doon din, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing hindi niya hahayaang masaktan ako kailanman. Umupo ako, umorder ng mainom, at naghintay. Dumating siya sa tamang oras. Pagpasok niya, tumingin siya sa paligid at saka niya ako nakita. Huminto ang tingin niya sa akin ng ilang segundo, na parabang sinisiguro kung nandiyan na ako. Lumapit siya at umupo sa harapan ko. Maliit lang ang distansya, pero napakalayo ng pakiramdam. Kanina ka pa? Kakarating ko lang. Maikling sagot. Walang mahabang tanong na parang investigasyon tulad nun. Tumango siya. Ilang segundo kaming tahimik at sa wakas ay nagsalita siya. Elena, marami akong naisip nitong nakarang araw. Tiningnan ko lang siya nang hindi nagsasalita. Alam kong nakamali ako. Masyado akong nasanay sa pagtitiis mo at hindi ko napansin. Bahagyang kumunot ang nuko. Ngayon ko lang narinig ang masalitang ito, pero hindi ko talaga inisip na ganito kalala. Ibinaba ko ang baso sa mesa. At anong inisip mo ngayon? Tiningnan niya ako. Ang tingin niya ay medyo nag-aalangan. Pero sinabi pa rin niya, gusto kong bumalik ka. Natawa ako ng mahina hindi dahil sa saya, kundi dahil nahulaan ko na. Babalik para saan? Medyo natigilan siya. Babalik para ipagpatuloy natin ang buhay natin tulad ng dati. Napawi ang ngiti ko dahil sa sagot niya. Jason, mabagal kong sabi. Nakikita mo ba kung anong problema? Natahimik siya. Gusto mong bumalik ako? Pero hindi mo masabing magbabago ka. Ibinaba niya, ang tingin niya sa mesa. Susubukan ko. Anong susubukan mo? Patuloy ko. Susubukan kong mas mag-alala para sa iyo. Umiling ako. Ilang beses mo na ba sinabi yan? Hindi siya sumagot. Hindi yon tungkol sa pag-alala. Sabi ko, ang problema, sa takbo ang isip mo, kailanman ay hindi mo ako ginawang prioridad. Inangat niya ang ulo niya. Hindi totoo yan. Kung prioridad ako, hindi niyo ako kakalimutan ng 3 beses sunod-sunod. Kung prioridad ako, hindi mo hahayaang pakialaman ni Bea ang nagamit ko. Kung prioridad ako, hindi mo hahayaang magsalita ang nanay mo ng ganoon nang hindi mo ako ipinagtatanggol. Tinitigan ko siya sa mata. Pwede mong sabihing hindi mo sinasadya, pero pareho lang ang naging resulta. Muli, katahimikan. Sa cafe,
May tumutuktok na malambot na musika, pero hindi nito napanatag ang tensyon sa pagitan namin. Kung ganon, anong gusto mo? Tanong niya sa mababang boses. Pinag-isipan ko saglit. Gusto kong respeto, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Tumango siya. Naintindihan ko. Tiningnan ko siya. Naintindihan mo ba talaga? Hindi siya agad sumagot. Susubukan ko. Bumuntong hininga ako. Hindi ko kailangang subukan mo. Kailangan kong magbago ka. Sinabi ko ito ng mahina, pero ramdam ko ang sarili kong determinasyon. Matagal niya akong tinitigan. Sa mga mata niya, mayroong pakaunawa na sa unang pagkakataon. Nakita niyang nawawala na sa kontrol niya ang lahat. Paano kung hindi ko kaya? Tanong niya. Hindi ko iniwasan ang tanong. Kung ganon, hindi na ako babalik. Isang malinaw na sagot. Walang paligoy-ligoy. Walang emosyon. Yumuko siya at pinagsalikop ang mga kamay. Elena, ayokong mawala ka. Tiningnan ko siya. Wala na akong naramdamang sakit. Awa na lang. Ayoko ring mawala ang pagsasama natin. Pero hindi ko to kayang isalba ng mag-isa. Inangat niya ang ulo niya. Namumula ang nga mata. Bigyan mo pa akong oras, parang awa mo na. Matagal akong natahimik bago tumango. 1 linggo. Sa loob ng 1 linggo, hindi ako tatawag sa'yo at huwag mo rin akong hahanapin. Pag-isipan mong mabuti. Tiningnan niya ako na parang may gusto pa siyang sabihin. Pero tumango na lang siya. Sige. Wala na kaming ibang sinabi. Tumayo ako. Tumayo rin siya. Elena. Nilingon ko siya. Hindi na kita bibiguin sa pagkakataong ito. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya sa huling pagkakataon at umalis. Paglabas ko ng kafe, naramdaman ko ang malamig na hangin sa gabi. Dala nito ang lamig na nagpalinaw sa isip ko kaysa noon. At alam ko, ang pag-usap na ito ay hindi ang katapusan, kundi isang bagong simula, isang simula kung saan ang lahat ay mapupunta sa ibang direksyon. Ang espasyo ng 1 linggo. Pagkatapos ng pakikitang iyon, bumalik ako sa bahay ni nanay na may kakaibang pakiramdam. Hindi ko masasabing sobrang gumaan ang pakiramdam ko, pero wala na rin ang bigat tulad nun. Parang ibabaw ng lawa pagkatapos humupa ng hangin, may maliliit na alon pa rin, pero wala ng malalaking hampas ng tubig. Sa katahimikang ito, narealise ko kung bakit binigyan ko ng 1 linggo si Jason. Hindi dahil may mataas pa akong inaasahan, kundi gusto kong bigyan ang sarili ko ng oras na makita ang lahat ng mas malinaw, nang hindi nagpapadala sa bukso ng damdamin at hindi nagiging alipin ng nakaraan. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing walang panaginip, hindi nagigising sa kalagitnaan ng gabi tulad ng nakaraang araw. Pagkagising ko kinabukasan, mas malinaw na ang isip ko, na parang sa wakas ay nakapagpahinga akong toto. At nang lumabas ako ng kwarto at nakita ko si nanay na nagdidiling nga. Halaman sa balkonahe, na nasisinagan ng araw ang kanyang nga uban. Biglang kumalma ang loop ko at nawala ang nararamdaman kong pagkalito. Gising ka na pala? Tanong ni nanay habang lumilingon. Opo, may pasok po ako ngayon. Tumango si nanay na wala nang itinanong pa, pero alam kong inoobserbahan niya ako. Tinitingnan niya kung nag-alinlangan ba ako o kung magbabago ba ang isip ko. At siguro, ang mismong pananahimik ni nanay ang nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Naintindihan kong naniniwala siya na sapat na ang kakayahan kong magdesisyon para sa sarili kong tadhana. Pumasok ako sa trabaho ng normal. Nagtrabaho, umaten ng meeting, at nakipag-usap sa mga katrabaho. Lumipas ang oras ng walang kakaiba, pero sa loop ko, may napakalinaw na pagbabago. Hindi ko na tinitingnan ang telepono ko palagi. Hindi na ako nag-alala kung magte-text ba si Jason. Sa halip, nag-focus ako sa trabaho na minsan ko nang napabayaan. At habang nagtatrabaho ako, lalo kong nakita kung gaano karami ang nawala sa akin para lang isalba ang isang pagsasama na hindi naman talaga matibay. Pagsapit ng tanghalian, nag-text si Sofia. Nagkita ba kayo kahapon? Sumagot ako. Anong nangyari? Uminto ako sandali at nag-type. Binigyan ko siyang 1 linggo. Natahimik si Sofia ng ilang segundo at sumagot. Nagbago ka na. Binasa ko ito at napangiti sa isip ko. Oh, nagbago na ako. Hindi dahil bigla akong naging matapang, kundi dahil naunawaan ko na kung hindi ako maninindigan, walang gagawa nito para sa akin. Kinahapunan habang nagtatrabaho, tumunog ang telepono ko. Hindi si Jason, kundi isang hindi pamilyar na numero.
Nag-alangan ako sandali pero sinagot ko rin. Hello, Elena. Ako to, ang hipak mo. Pamilyar na boses. Si Bea. Bahagyang kumunot ang nuko pero pinanatili kong kalmado ang boses ko. Oh, Bea. May kailangan ka ba? Wala naman. Ah, gusto ko lang sanang makipag-usap. Natahimik ako. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Bea. Nabalitaan ko ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Hindi ako sumagot. Hindi ba sumusobra ka na? Napangiti ako sa isip ko ng walang tunok. Pareho pa rin silang pananaw. Sumusobra? Sa paanong paraan? Tanong ko. Medyo natigilan si Bea. Halatang hindi niya inaasahang tatanungin ko siya ng ganun kadiretso. Alam mo naman, ang mag-asawa na nagsasama, may mga tampuhan talaga. Tapos uuwi ka sa nanay mo at hindi mo sasagutin ang matawag. Magiging pangit ang tingin ng ibang tao. Sumandal ako sa upuan habang nakatingin sa bintana. Sinong ibang tao, Bea? Nakaroon ng panandaliang katahimikan sa kabilang linya. Ang makamag-anak, makaibigan. Kaya ba ibang tao ako o pamilya? Pagpapatuloy ko. Sa pagkakataong ito, natahimik si Bea. Anong ibig mong sabihin? Nagtatanong lang ako. Malumanay kong sabi. Kasi kung pamilya ako, bakit sa tuwing may handaan ang pamilya, walang nakaalalang imbitahan ako? Tahimik. Naging mabigat ang tensyon sa telepono. Nakalimutan lang naman ni Mama. 3 beses niyang nakalimutan. Tanong ko ulit. Hindi agad sumagot si Bea. Elena, huwag mo na kasing palakihin ang maliliit na bagay. Bumuntong hininga ako ng mahina. Maliliit na bagay ulit. Para sa'yo. Baka maliit na bagay lang yan. Sabi ko. Pero para sa akin. Ganyan, ang pagtrato niyo sa akin. Nagsisimula ng mainis ang hipak ko. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Na tinatrato ka ng masama ang pamilya ang asawa mo. Wala akong sinasabi. Pero umaarte kayong parang ganun nga. Tumigas ang boses niya. Umuwi ka sa nanay mo at gumawa ng eksena. Ngayon alam ng lahat. Inisip mo ba si Jason? Pagkarinig ko nun, mas luminaw sa akin ang lahat. Sa lahat ng sinasabi nila, hindi man lang nila itinanong kung, kumusta naman ako? Iniisip lang nila kung ano ang isipin ng ibang tao. Bea, mabagal kong sabi. Kayo ba? Inisip niyo ba ako? Wala siyang masabi sa tanong na iyon. Hindi naman ako humihingi ng marami. Patuloy ko. Gusto ko lang ituring bilang miyembro ng pamilya. Pero parang simula pa lang. Wala na akong lugar diyan. Bumuntong hininga ng malalim si Bea. Masyado kang nag-iisip. Hindi, umiling ako. Nun, kulang ang pag-iisip ko. Naramdaman ko ang lalim ng pangungusap na iyon. Sa loob ng 3 taon, pinakang ko ang lahat para lang ako rin ang makdusa sa huli. Sige, bahala ka. Malamig na sabi ni Bea. Kung yan ang iniisip mo, wala na akong sasabihin. Pero binabalaan kita, ang nga babaeng umaasta ng ganyan ay palaging nagsisisi sa huli. Ngumiti ako. Kung ipinagpatuloy ko ang buhay ko gayang dati, sigurado ako na doon ako magsisisi. Natapos ang tawag. Ibinaba ko ang telepono. Hindi na ako galit. May kalinawan na lang na wala nang dapat pagtalunan. Pagsapit ng gabi, ikinuwento ko ito kay nanay. Matapos makinig, iisang tanong lang, ang ibinigay niya. Hindi ka ba nag-alangan? Pinag-isipan ko ng ilang segundo. Hindi po. Tumango si nanay. Mabuti. Umupo ako sa tabi ni nanay at isinandal ang ulo ko sa balikat niya. Nay, pakiramdam ko. Hindi na ako natatakot ngayon. Marahan niyang hinaplos ang buhok ko. Kapah nawala na ang takot mo. Doon magsisimulang matakot sa iyo ang ibang tao. Natawa ako ng mahina. Totupo. Ang nga tawag, ang nga mensahe, ang nga payo lahat ay may isang ibig sabihin. Nagsimula na silang mag-alala, pero hindi sila nag-aalala sa sakit na nararamdaman ko, kundi dahil hindi na nila ako madaling kontrolin tulad ng dati. Nang gabing iyon, binuksan ko uli ang telepono ko. May mga text pa rin mula kay Jason, pero hindi na bago. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Pero alam ko na ang linggong ito ang pinakamahalaga hindi lang para sa kanya, kundi para sa akin. Ibinaba ko ang telepono at pinatay ang ilaw. Nakahiga sa dilim. Pinapakinggan ko ang sarili kong kalmadong pahinga. Bigla kong narealise na ang kapayapaan pala ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang harapin ito. At ngayon, handa na ako. Lumusot ang linggong iyon ng mas mabilis kaysa inaasahan ko. Hindi dahil bumilis ang oras,
kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi ako nagbibilang ng araw na may hinihintay. Hindi ako nag-aalala kung magbabago ba si Jason. Wala akong iniisip na anumang senaryo na magdadala lang ng pagkabigo. Sa halip, isinabuhay ko ng maayos ang bawat araw. Pumasok ako sa trabaho. Umuwi. Nahapunan kasama si nanay. Nag-usap kami ng nga normal na bagay. Dun ko napagtanto na ang kapayapaan ay napakasimple. Pero habang papalapit ang ikapitong araw, may isang pakiramdam na namuo sa loob ko na mahirap ipaliwanag. Hindi iyon kaba o pag-asa, kundi parang nakatayo sa harap ng isang pinto. Alam mong pagbukas mo ay papasok ka sa isang bagong yugto. Pero hindi mo alam kung ano ang nasa likod nito. Nang umagang iyon, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Hindi dahil may apurahan akong gagawin, kundi dahil hindi na ako makatulog. Paminsan-minsan, umaalinggaw sa isip ko ang nga sinabi ni Jason. Bigyan mo ako ang isang linggo. Napaisip ako kung ano ang nagawa niya sa loob ang isang linggong iyon. O baka mga salita na naman na hindi umabot sa gawa. Napansin yata ni nanay mula sa kusina na may iba sa kilos ko. Huling araw na ngayon, sabi niya. Hindi iyon tanong kundi isang pagpapatunay. Tumango ako. Opo, gusto mo ba siyang makita? Nag-isip ako sandali. Opo, wala nang sinabi si nanay. Tumango lang siya na parang alam na niya ang sagot. Sa buong umaga, hindi ako makakonsentrate sa trabaho. Nakatingin ako sa screen, pero ang utak ko ay nasa ibang lugar. Hindi ko inisip ang resulta, kundi ang buong proseso ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 3 taon. Ang sarili ko na laging pinipiling manahimik kaysa magsalita, ang pagunawa sa halip na komprontasyon. Ang maisiping ito ang nakparealize sa akin na anuman ang maging resulta ngayon, nagbago na ako. Eksaktong tanghali nang tumunog ang telepono. Si Jason. Sinagot ko, "Hello Elena. Free ka ba ngayon?" "Oh, magkita tayo." "Saan?" "Sa bahay." "Pwede ba?" Natigilan ako sandali. "Sa bahay?" "Sa bahay kung saan ako umalis." Tahimik akong nag-isip ng ilang segundo bago sumagot. "Sige, hintayin mo ako." Natapos ang tawag. Umupo muna ako sandali bago tumayo, nagpalit ng damit, at nahanda sa pag-alis. Iba na ang pakiramdam ko ngayon kumpara nun kapag papunta ako sa bahay ng asawa ko. Wala na ang kaba kung paano ako aarte. Kung ano ang gagawin para maging maayos ang lahat. Pupunta ako ngayon para harapin ang katotohanan. Nakatayo si nanay sa may pintuan at nakatingin sa akin. "Tandaan mo ang isang bagay." "Opo." "Hindi mo kailangang patunayan sa kanila ang kahit ano." Tumango ako. "Alam ko po." Sa daan, hindi ako nagpatuktok. Nagmaneho lang ako ng mabagal. Pinakmamasdan ang nga tao sa kalsada. Malinaw ang isip ko. Alam ko kung ano ang gusto ko at kung saan hindi na ako papayak magtiis. Nang makarating ako, bukas na ang pinto. Nasa loop si Jason. Pareho pa rin ang bahay. Pero ibang-iba na ang paligid. Walang ingay. Hindi mo maririnig ang boses ni Mama Pilar o ni Bea. Tanging katahimikan. Isang katahimikan na nagpapahiwatig na baka sa araw na ito, makakaroon kami ng isang totoong pag-usap. "Pasok ka," sabi niya sa mas mababang boses. Pumasok ako at umupo sa sofa. Umupo siya sa tapat ko ang parehong distansya. Pero wala na ang pakiramdam ng pagiging malapit sa isa't isa. "Kumusta ka nitong nga nakaraang araw?" tanong niya. "Okay lang. Ikaw rin ba?" Isang pilit na sagot. Natahimik ako at hinintay na sabihin niya kung anong gusto niya. Huminga siya ng malalim. "Elena, marami akong inisip. Alam kong kapag bumalik ang lahat sa dati, hindi ka na uwi." Tinitigan ko lang siya. Kinausap ko si Mama at si Be. Bahagyang kumunot ang nuko. "At anong sinabi mo?" Nag-alangan siya ng kaunti pero nagpatuloy. "Sinabi ko sa kanila na kapag hindi pa nagbago ang trato nila sayo, hindi na ako babalik sa bahay na to." Medyo nagulat ako. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil ginawa niya talaga. Paano nag-react ang mama mo? Napangiti siya ng mapait. Hindi niya nagustuhan, pero hindi rin siya nakipagtalo tulad ng inaasahan ko. Tahimik akong nakinig. Sinabihan ko rin si Bea na huwag na niyang pakialaman ang magamit mo at dapat kaniyang irespeto. Mas panatak na ang boses niya. Tiningnan ko siya. "At iyon lang ba?" Natigilan siya. "Sinabi ko rin sa kanila na asawa kita, hindi ibang tao." Biglang napakuyom ang nga kamay ko. 3 taon. Napakasimpleng linya. Pero ngayon niya lang ito nasabi. Tiningnan ako ni Jason. "Alam kong kulang pa rin to.
pero sinusubukan ko. Matagal ko siyang tinitigan. Sa mata niya, nakita ko ang isang bagay na kailanman ay hindi ko nakita noon. Hindi na iyon pag-alinlangan, kundi ang takot na mawalan. Ginagawa mo ba to dahil takot kang mawala ako, o dahil naintindihan mo na ako? Tanong ko. Natahimik siya ng matagal. Nuuna, dahil sa takot. Pero habang tumatagal na nag-isip ako, narealis ko na hindi pala talaga kita naintindihan nun. Isang direktang sagot. Hindi perpekto, pero totoo. Bumuntong hininga ako ng mahina. Natatandaan mo ba noong unang beses akong pumunta sa bahay ninyo? Tumango siya. Natatandaan ko. Sobrang kaba mo nun. Pero sinabi ko sa'yong huwag kang mag-alala. Palagi akong nasa tabi mo. Tiningnan ko siya. At pagkatapos noon, nasaan ka na? Yumuko siya at hindi sumagot. Hindi ko kailangang awayin mo ang pamilya mo. Ang gusto ko lang, kapag hindi maganda ang trato nila sa akin, nasa tabi kita. Hindi sa unahan, hindi sa likuran, kundi sa tabi ko. Inangat niya ang ulo niya. Naintindihan ko. Pero ngayon, hindi na sapat na sabihin mo lang yan. Diretsong sagot ko. Obserbahan kita. Titingnan ko kung ano ang gagawin mo at kung gaano katagal mo kayang panindigan yan. Tumango siya. Siha. Humanang hangin sa kwarto. Wala na ang tensyon tulad nun, pero wala rin ang init ng pagmamahal. Tanging kalinawan lang. Kung ganun, babalik ka ba? Tanong niya. Matagal akong natahimik. Sa ngayon, hindi. Natigilan siya. Bakit? Dahil kailangan ko ng oras. Hindi para makisip, kundi para makita kung ano ang mangyayari. Sabi ko, kapag nagbago ka na talaga, kusa akong babalik. Pero kung hindi, kahit na bumalik pa ako, maulit lang ang lahat. Tiningnan niya ako at walang sinabi. Tumango lang siya. Naintindihan ko. Tumayo ako. Aalis na ako. Tumayo rin siya. Elena. Nilingon ko siya. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibiguin. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya bago naglakad papunta sa pinto. Nang sumara ang pinto, hindi ko naramdaman ang ginhawa tulad noong huli akong umalis. Kundi kalmado-kalmado na alam ko kung saan ako patungo. Ang pagpili sa sarili. Pagkatapos ngang pagkikitang iyon, bumalik ako kalananay sa isang napakakakaibang kalagayan. Wala na akong nararamdamang pangangamba tulad nun. Hindi ko na kinukwestiyon kung ano ang dapat kong gawin. Ito ang kalagayan ng isang taong nakapagdesisyon na. Hindi ang desisyon kung alis ba o babalik, kundi ang desisyon na manatili at hayaan ang panahon na ipakita kung ano ang totoo. At itong pananatili na tila pagiging pasibo ay siya palang pinakamahirap dahil nangangailangan itong pasensya, kalinawan ng isip, at tapang na hindi magpadala sa mga panandaliang pagbabago. Sa masumunod na araw, hindi ko kinontak si Jason, tulad ng napag-usapan. Hindi ako nag-text, hindi ako tumawag, ni hindi ko inalam kung kumusta siya sa ibang tao. Dahil alam kong kapag sinira ko ang distansyang ito, babalik na naman ang lahat sa dati. At masasayang ang lahat ng pinahirapan ko. Hindi rin nagparamdam si Jason. Walang text. Walang tawag. Noong una, nakakapanibago ang katahimikang iyon. Pero narealis ko na makatuwiran ito. Dahil sa pagkakataong ito, siguro ay totoong nag-isip na siya o sinusubukan niyang ay respeto ang desisyon ko. Isang umaga, habang naghahanda akong pumasok sa trabaho, pinigilan ako ni nanay. Wala ka bang gagawin mamaya? Pwede po akong umuwi ng maga pagkatapos ng lunch. Mabuti. Pagkatapos ng lunch mo, samahan mo ako. Hindi ko na tinanong kung saan, tumango na lang ako. Pagkatapos ko sa trabaho, umuwi ako. Nagpalit ng damit, at umalis kami ni nanay. Naglakad kami siyang pamiyor na kaya. Akala ko pupunta kami sa palengke o sa supermarket, pero dumiretso kami at huminto sa tapat ng isang malinis na gusali. Tiningnan ko ang karatula. Opisina NG Abogado. Nagulat ako. Nay. Lumingon si nanay sa akin. Pumasok tayo. Sumunod ako kay nanay habang may namumuong kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Hindi iyon takot, kundi seryosong desisyon. Isang abogada ang tumayo para batiin si nanay. Belen, nandito ka na pala. Tumango si nanay. Anak ko. Tumango rin ako bilang pagbati. Ngumiti ang abogada. Maupo kayo. Umupo kami. Tiningnan ako ni nanay at mabagal na nagsalita.
Hindi kita dinala rito para makipaghiwalay. Dinala kita rito para malinawan ka sa mapwede mong gawin kung kailanganin mo. Natahimik ako. Nagsimulang magsalita ang abogada. Malumanay at malinaw ang boses niya. Ipinaliwanag niya sa akin ang mga karapatan ko. Ang proseso ang annulment at legal separation, mga bagay na kailanman ay hindi ko naisip noon, hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil naniwala akong hindi ko iyon kakailanganin. Nakini akong mabuti. Walang pinalalampas na detalye. Hindi dahil may desisyon na ako, kundi dahil ayah ko nang mabuhay na walang alam. Pagkalipas ng mahigit 1 oras, lumabas na kami. Sa daan pauwi, hindi ako nagsasalita. Hindi rin nagtatanong si nanay. Malapit na kami sa bahay nang magsalita siya. Anong tingin mo? Nakatingin lang ako sa unahan. May mga pagpipilian po pala ako. Tumango si nanay. Kapag may pagpipilian ka, hindi ka nila pwedeng isukol. Naintindihan ko na. Sa pagkakataong ito, hindi ako tinuturuan ni nanay kung ano ang dapat gawin. Ipinapakita niya sa akin kung ano ang pwede kong gawin. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa kwarto, nakatanggap ako ang text mula kay Jason. Bumukod na ako. Binasa ko iyon ng ilang beses. Walang paliwanag, walang palusot, pero sapat na para maintindihan ko na sinimulan na niya ang pagbabago. Ilang sandali pa, sumunod ang isa pang text. Kumuha ako ang maliit na apartment malapit sa opisina. Hindi ako sumagot, pero may gumalaw sa loob ko. Hindi dahil kinilig ako, kundi dahil sa pakilala sa isang konkretong kilos, hindi lang sa salita. Ibinaba ko ang telepono, binuksan ang notebook, at nagdagdag ng linya. Bumukod na si Jason. Huminto ako saglit at nagdagdag. Unang hakbang. Isinara ko ang notebook. Sa masumunod na araw, nagsimula akong makatanggap ng impormasyon, hindi mula kay Jason, kundi mula sa ibang tao na nagsasabing nagbabago na ang sitwasyon. Tumawag si Sofia na halatang gulat. Alam mo ba kung anong nangyari? Bumukod na talaga si Jason. Oh. Hala, alam mo na pala. Oh, Diyos ko. Gulo ngayon ang buong pamilya nila. Tumatawag ang nanay niya kung kani-kanino at puro parinig ang nga status ni Bea. Nakinilang ako pero wala akong masyadong reaksyon. At alam mo pa, sabi ni Jason, kapag hindi sila nagbago, hindi na raw siya uwi. Natahimik ako. Sa loob ko, parang may pintong kakabukas lang. Kinagabihan, habang kumakain kami ni nanay, ikinuwento ko ang lahat sa kanya. Anong tingin mo? Tanong niya. Tingin ko po, seryoso na talaga siya. Tumango si nanay. Pero huwag kang magmamadali. Ngumiti ako. Alam ko po, hindi sapat ang isang aksyon para mabago ang lahat, pero kahit papaano, isang hakbang ito. Nang gabing iyon, binuksan ko ulit ang telepono ko. Wala ng text, pero hindi ko maramdamang may kulang. Hindi ko naramdaman ang pangangailangang magtanong. Alam ko lang na umuusat ang lahat ng tama. Walang ingay, walang pagmamadali, pero malinaw. Nahiga ako habang nakatingin sa kisame. Nawala na ang makatanungan ko sa isip. Kung gusto talagang isang taong magbago, magsisimula ito sa gawa. Hindi niya kailangang magsalita ng magsalita o mangako ng mangako. At kung ang mga aksyong ito ay magiging tuloy-tuloy at totoo, kusa nang lalabas ang kasagutan. At ngayon, hindi na ako ang maghahabol. Mananatili lang ako sa pwesto ko at hahayaan ang sinumang gustong maglakad palapit sa akin na gawin ito. Pumasok ako sa trabaho, umuwi, nahapunan kasama si nanay. Minsan nakikipagkwentuhan kay Sofia. Sa natitirang oras, nagbasa ako ng libro at inayos ko ang sarili ko. Si Jason ay hindi madalas mag-text. Minsan, makalipas ang ilang araw, magte-text siya. Ayos lang ako, o pumunta ako kila mama para makipag-usap. Walang tanong, walang hinihinging kapalit. Ipinapaalam niya lang sa akin ang estado niya. Isang hapon, habang nakaupo ako sa balkonahe kasama si nanay, nag-text si Jason. Pumunta si mama dito ngayon, tinitigan ko iyon. Hindi nagtagal. Sumunod ang isa pa, umiyak si mama. Bumuntong hininga ako. Pumasok sa isip ko ang mukha ni Mama Pilar, isang babaeng matigas, palaging gusto na masusunod ang gusto niya, na hindi man lang inisip ang pakiramdam ng iba. At baka ngayon lang niya naranasan na mawalan ng kontrol sa anak niya. Binasa ko lang at hindi sumagot. Sumunod ang ikatlong text. Sabi ni mama, kung hindi daw ako babalik, para na raw siyang walang anak. Nanlamig ako sandali. Hindi dahil nagulat ako,
kundi dahil madalas ko na itong marinig, pero sa ibang tao lang, at ngayon, sa pamilya niya ito nangyayari. Tiningnan ni nanay ang screen at bumuntong hininga. Anong tingin mo? Pinag-isipan ko saglit. Sa tingin ko po, ito ang pinakamahirap na oras para sa kanya. Tumango si nanay. Totu, ang pagbabago ay hindi lang sa salita. Kailangan mong harapin ang lahat ng nakasanayan mo na. Naintindihan ko na kung para sa akin ang pinakamahirap ay ang pag-alis. Para kay Jason, ito ay ang pananatili habang binabago niya ang lahat. Tumawag si Jason. Hello, sagot ko. Tahimik siya sandali, at nagsalita. Elena. Pause ang boses niya. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ka sobrang napagod. Nang sabihin yon ni mama sa akin, na-realize ko kung gaano karaming beses kang nakarinig ng ganyan sa kanya. Mabagal ang boses niya pero malinaw. Sorry. Ang sorry na iyon ay ibang-iba sa mga nauna niyang sorry. Hindi para patahanin ako, kundi para aminin ang pagkakamali niya. Hindi ko alam kung gaano ko ito kakayaning panindigan, pero hinding-hindi na ako babalik sa dati. Dumilat ako, nakatingin sa dilim. Nasaan ka ngayon? Sa labas. Naglalakat-lakat. Kumain ka na ba? Oh. May katahimikan, pero hindi nakakailang. Elena, sabi niya. Pwede mo ba akong bigyan ng mas maraming oras? Hindi oras ang problema, mabagal kong sabi. Kundi kung paano mo ito gagamitin. Hindi ko kailangang maging perpekto ka. Kailangan ko lang na hindi ka na maging tulad ng dati. Naintindihan ko. Papatunayan ko. Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Sige, mahihintay ako. Natapos ang tawag. Tiningnan ako ni nanay. Anong sinabi mo? Sabi ko po, mahihintay ako. Tumango si nanay. Walang pagtutol. Tinanggap lang niya. Nang gabing iyon, lumabas ako sa balkonahe at nakita ko ang kalye na nailawan ng dilaw na ilaw. Napagtanto ko na ang isang pagsasama ay hindi nasisira dahil lang sa isang malaking pangyayari, kundi dahil sa paulit-ulit na maliliit na pagbabalewala. Ang pagbabago, at ang pagbabalik. Matapos ang tawag na iyon, hindi nagbago ang lahat ng magdamag. Walang seryeng ma-text, walang paulit-ulit na pangako. Ang pagbabago ay nangyari ng halos walang ingay. Pero iyon mismo ang nagpatunay na ang nga nangyayari ay totoo. Tinupad ni Jason ang usapan. Hindi niya ako ginulo o pinilit na bumalik. Paminsan-minsan lang siyang nagpapaalam ng kalagayan niya. Tila binubuo niya ang sarili niyang mundo nang wala ako, na mas nakapagpakalma sa akin. Isang gabi, nadatnan ko si nanay sa sala. Pumunta siya dito ngayon, sabi niya. Umiyak si Mama Pilar sa kanya, pero hindi siya nagpatinag. Sinabi niya raw kay Pilar na hanggat hindi sila nagbabago ng trato sa iyo, hindi siya uwi. Natahimik ako. Na-imagine ko si Jason na nakatayo sa pamilyar na sala kung saan palagi siyang nananahimik at ngayon, sa unang pagkakataon, may pinanigan siya. At pagkatapos po, tanong ko, kinuha na niya lahat ng gamit niya, sabi ni nanay. Inangat ko ang ulo ko. Lahat. Oh, sabi ni nanay. Seryoso na siya ngayon. Sa loob-loob ko, walang saya na tulad ng inisip ng iba. Isang kakaibang pakiramdam, na para bang may isang mahalagang bahagi ng kwentong ito na sa wakas ay nalagay na sa tamang lugar. Kinabukasan, nag-text si Jason. Nailipat ko na lahat ng gamit ko, hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko. Sumagot ako, walang perpektong tama o mali. Ang mahalaga, handa mong panindigan ang kahihinatnan na mga desisyon mo. Sumagot siya, handa ako. Hindi na ako nag-reply. Sapat na yon. Nagsimulang magbago ang lahat mula sa pamilya niya. Hindi na ako tinatawagan o tinetext ni Mama Pilar, pero naririnig ko sa ibang tao na hindi na siya nagsasalita laban sa akin. Tahimik na rin si Bea. Tila hinihintay na nilang lahat kung ano ang mangyayari. Isang hapon, tumawag sa akin si Mama Pilar. Tiningnan ko muna si nanay. Tumango siya. Sinagot ko, hello, Elena. Kalmado ang boses ni Pilar. Kamusta ka? Ayos naman po. Pumunta si Jason dito at nag-usap kami. Matagal. Naisip ko rin. Baka may mga nagawa akong hindi maganda. Tahimik akong nakinig. Kung may oras ka, pumunta ka sana ngayong weekend para maghapunan. Wala na itong tonongeng inutusan ako kundi isang pakiusap. Pag-iisipan ko po. Natapos ang tawag. Tiningnan ako ni nanay. Anong tingin mo? Umusad na po ang lahat. Nang dumating ang weekend, umuwi ako ng walang matinding emosyon. Umaga nang makarating ako.
Bumukas ang pinto at sinalubong ako ng biyenan kong si Pilar. Pasok ka, anak. Dalawang salita lang, anak. Pero naintindihan kong may nakbago. Pumasok ako. Wala nang maingay na TV at walang nagtataasan ng boses. Tumayo si Bea. Nandito ka na pala. Normal na boses. Tumango ako. Lumabas si Jason mula sa kusina. Tiningnan ako. Nandito ka na. Tumango lang siya ng walang kaba. Nagayin si Mama Pilar ng isdang escabeche na may bagong timpla. Subukan mo, anak. Kumain kami. Walang paligisan o mahabang paliwanagan. Pagkatapos kumain, nagsalita si Mama Pilar. Elena, nag-usap kami ni Jason. Naintindihan ko rin ang pagkakamali ko. Nasanay ako sa dating kaugalian na sinusunod niyo ako at hindi ko naisip ang pakiramdam mo. Sana, kung kaya mo pa, bigyan mo ngang pagkakataon ang pamilya natin. Tiningnan ko silang lahat. Hindi ko po kailangan ng sorry. Ang kailangan ko po, kung paano kayo ngayon, sana tumagal. Tumango si Pilar. Nagsalita rin si Bea. Pasensya na kung may mali ako nun. Hindi ako nagtatanim ng galit, pero hindi ko yon makakalimutan. Sagot ko. Tiningnan ako ni Jason. Hindi ko ipinapangako na magiging perpekto, pero hindi na kita iwan ulit. Matagal ko siyang tinitigan bago tumango. Babalik ako. Babalik ako. Hindi dahil lumambot ako, kundi dahil may nakita akong nga totoong pagbabago. Bago ako tuluyang umuwi, nagpaalam muna ako kay nanay. Ngumiti siya. Pag-isipan mong mabuti. Opo. Tandaan mo, hindi ka na ang babaeng nagtitiis lang. Ngumiti ako. Alam ko po. Papasok sa bahay. Inilagay ko ang bag ko sa dati nitong lugar. Hindi na ako parang bisita. Nakatayo si Jason at naghihintay. Welcome back. Tiningnan ko siya. Bumalik ako. Pero hindi na ako. Yung dati. Tumango siya. Ako rin. Ang isang pagsasama ay hindi tumitibay dahil lang sa pagtitiis, kundi dahil sa pagbabago ang parehong panik. Kung ang isa ay hindi susubok, kahit anong gawin ng isa, hindi ito masasalba. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang taong madaling kalimutan. Ang pag-aasawa ay hindi laging nawawasak sa pagtataksil, kundi sa mga maliliit na pagbabalewala. Ang mahalaga kay Elena, hindi lang dahil umalis siya, kundi umalis siya na buo pa rin ang sarili. Natutunan ni Jason na ayusin ito dahil naramdaman niyang mawawalan na sa kanya ang asawa niya. Ang pamilya niya ay natutong rumspeto. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na pakiramdam mo lagi kang naubos at ikaw ang nag-isip na ikaw ang may mali, huminto ka sandali. Tingnan mo kung saan na ang lugar mo sa sarili mong buhay. Kung naramdaman mo ang kwentong ito, ibahagi mo ito dahil baka may isa ring taong kailangan ang tapang ni Elena. At ikaw, kung nasa kalagayan ka ni Elena, babalik ka ba o pipiling ibang landas?